Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jese na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jese at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya, "naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jese at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jese si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, "Hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon." Tinawag ni Jese si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Jese, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jese. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pa manguna sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod ang hirang kong ibinukod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad, bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote?
Nang siya at ang kanyang mga kasama'y magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog ng Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon, ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. S&D Reflection for January 18 in 5, 4, 3, 2. Magandang araw mga kaparokya. Martes na naman po. Tara na, magnilay po tayo. Salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo, at nandito po tayo sa aking parokya sa St. Joseph Parish, Tambo, sa Diocese of Parañaque. Isa po sa mga palaging pinapaalala sa atin ay ang katagang, huwag mong gawing Diyos o huwag mong sambahin ang iyong trabaho. Aba, lalo na tayo mga kapatid, minsan ang trabaho masyado natin binibigyan ng pagpapahalaga, nakakalimutan na natin ang kahalagahan ng pahinga. Pero minsan opposite extreme naman. Meron din ng mga tao na nag-enjoy na po ata sa pamamahinga. Puro asa na lang sa iba. Ang tawag namin dito, kapwa. Aba, kapag may gumawa ng kabutihan, gusto niya, siya rin dapat meron. At mga kapatid, nakakalungkot kasi nakakalimutan na ang kahalagahan ng pagbabanat ng buto. Nakalimutan na ang kahalagahan ng pagtatrabaho. Aba, umaasa ka na lang sa iba. Sayang naman, ang biyayang binigay sa iyo ng Panginoon. Pero mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, narinig natin, may diskusyon si Jesus kasama yung mga Pariseo. Nakita kasi si Jesus at ang kanyang mga alagad sa araw ng pamamahinga na pumipitas ng trigo. Ang pagpitas po ng trigo o pagkain ay ginagawa lang po sa araw ng pagtatrabaho. Hindi po ito pinahihintulutan sa araw ng pahinga. Kaya sinita si Jesus at ang kanyang mga alagad ng mga Pariseo na dapat ay hindi nila ginagawa ang pagtatrabaho o pagbabanat ng buto sa araw ng pamamahinga. Ito ay hindi sang-ayon sa batas. Ngunit nakita natin kung paano binigyan ng linaw ni Jesus ang tatlong bagay na pagninilayan natin ngayon. Tatlong letter P. Unang letter P, mga kapatid, is pahinga. Sinabi ni Jesus sa dulo ng ating ebanghelyo ang katagang ito. Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, bakit nga ba may araw at panahon ng pamamahinga? Sapagkat mga kapatid, ang ating katawan upang tayo ay makakilos ng mabuti, kailangan ng pahinga. Aba, yung mga cellphone nga po natin, yung mga gadgets natin, kailangan ding i-charge. Ang katawan din natin, kailangan din pong i-charge. Kailangan ng pahinga. Kapatid, huwag ka sanang magpakasasa at magpakasubsob sa paghahanap buhay at trabaho. Isipin mo rin, kailangan mo rin ng pahinga. At ang pinaka-importanting pahinga, bukod sa tulog, tamang pagkain at ehersisyo, ay ang pahinga sa piling ng Panginoon. Let us also learn to rest in God's presence. Kaya pag araw ng linggo, pinaka-best na pahinga, magsimba para tayo ay makahimlay sa piling ng Panginoon. Pangalawang letter P is puso. At mga kapatid, ano nga ba ang nasa puso ng batas? Bakit nga ba may batas ng pamamahinga? At mga kapatid, nakakalungkot sapagkat dito, yung mga Pariseo, nakakaligtaan nila, ano nga ba ang dahilan? Ano nga ba ang puso ng batas? Nasa puso ng batas ay ano? Pag-ibig. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa kapwa.
Bakit may pahinga? Ano bang nasa puso ng batas ng pamamahinga? Aba, pinapalala, dilikha tayo ng Diyos. Dapat nating alagaan ang sarili. Kapag tayo hindi nakapagpahinga, tayo ay lalo magkakasakit at hindi tayo makakapaghanap buhay ng maayos. Tandaan natin ito. Sa bawat batas, may puso. Magandang alamin ang dahilan. Bakit natin ito ginagawa? At hindi lang natin ito sinusundan dahil ito ay batas. Pangatlo at panghuling letter P is panahon. Tandaan natin na ang paggawa ng mabuti, walang pinipiling panahon. Bagkus sa paggawa ng mabuti, dapat ginagawa sa bawat panahon, sa lahat ng panahon. At mga kapatid, ibig sabihin nito, hindi po nangangahulugang araw ng pahinga, wala tayong gagawing mabuti, wala tayong gagawing maganda. Aba, dapat pa nga po sa ating panahon ng pamamahinga, panahon din gumawa ng mabuti. Spend time with your family. Spend time in the church. Pray. Reconnect with the Lord. Mga bagay na dapat nating ginagampanan kahit tayo ay nasa panahon ng pamamahinga. Tatlong letter P, pinapalala sa atin ng Panginoon. Pahinga para tayo ay makapaghanap buhay ng maayos. Puso ng batas, ating alamin, ating intindihin. At pangatlo, pinakamahalaga, ano nga ba ang paanyaya sa atin? Ang bawat panahon ay panahon ng paggawa ng kabutihan. Kaya sa ating Hotline with the Lord, ipagdarasal natin ang lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng mga naghahanap buhay. Nanawa, mga kapatid, itong panahon na ito na tayo nakapanalangin, nakapagdasal, nakapagkuha din tayo ng pahinga sa piling ng ating Panginoon. Pinakamagandang pahinga, magdasal tayo. Let me pray for you and let me pray over you. Panginoon Kristo, ikaw po naglikha ng lahat ng bagay. Ikaw rin po ay isang manggagawa mula sa iyong ama na si San Jose. At Panginoong Kristo, ikaw po ay tinuturo mo sa amin ang kahalagahan ng paggawa at pahinga. Ano bang nasa puso ng batas? At higit sa lahat, ang bawat panahon ay dapat ilagak sa paggawa ng kabutihan. Lord, pinagdadasal po namin ang aming mga kapatid, lalo po yung mga sumusubaybay sa salita ng Diyos, salita ng buhay, nakakahanap ng pahinga sa pagninilay, nakakahanap ng pahinga sa pakikinig sa salita ng Diyos, nakakahanap ng pahinga sa pagninilay at panalangin. Lord, refresh niyo po sila. Lord, strengthen niyo po sila. Higit sa lahat, Lord, protektahan niyo rin po sila sa lahat ng mga concerns, lalo na po itong pandemya na aming hinaharap. Lord, sana po sa aming paghahanap buhay, lagi naming alalahanin, ito ay paraan upang kami rin ay gumawa ng mabuti. Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa sarili, kundi para sa iyo na nakikita namin sa aming kapwa. Hindi namin ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasolang hanggan. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa iyong pakikinig sa ating salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out sa lahat ng mga uring manggagawa dyan, sa lahat ng mga nagtatrabaho kahit po pandemic, mga work from home, pati na rin po yung mga OFW natin na nasa ibang mga bansa. Salamat po sa inyong pagsasakripisyo at sa inyong pagtatrabaho. Nawa po, palagi tayong makahanap ng pahinga. At sana po itong SND, itong salita ng Diyos, salita ng buhay, at sa inyong pakikisa sa mga programa po ng TV Maria, nakapagpahinga din po kayo sa piling ng ating Panginoon sa Kristo. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.